Good day po sa inyong lahat na mga nakikinig. Um, Ituturo ko naman po sa inyo ngayon is paano mag-backup dito sa bagong system natin. So, dito po sa bagong system natin, kailangan lang po ninyong i-check dito sa ating drive C. No? Kung saan po kayo magba-backup, kailangan po, kung anumang drive yan, kailangan po naka-add po yung ganitong klaseng folder. So, ang gagawin nyo lang po, i-create nyo po yan. Ngayon, paano nyo pong i-create ang folder na yan? Mabilis lang po, no? I-right-click nyo lang po. No? Right-click nyo lang po dito, and then new, and then folder. Yun lang, i-click nyo po yung folder na yan, and then ito, makakapag-create na po kayo. And then, i-rename nyo na DB backup. No? So, since meron na akong DB backup, hindi ko na po i-continue yan. And another way how to add a new folder, ito po, may icon po tayo dito sa taas. So, i-click nyo lang po yan. Click nyo lang po yan, and then, ayun, makakapaggawa na po kayo ng bagong folder. So, i-delete ko na po yung mga kin-create ko kasi hindi ko naman po yan gagamitin. Okay. Ngayon, edi may DB backup po ako dito sa aking drive C kasi dito ako magba-backup. Ngayon, ayan, wala po siyang backup file, no? So, mamaya ipapakita ko anong itsura ng backup file po natin. So, i-minimize ko po ito. And pag open nyo po kasi ng program natin, lilitaw po yung ganitong klaseng message. So, kung mapapansin nyo, question mark siya, no? So, nagtatanong po ako na gusto mo bang mag-backup bago ka mag-input ng mga bagong entries. Kasi nagbukas ka ng bagong system. Nagbukas ka ng system, siguro, ang anticipation namin dyan is umaga. No? So, pagbukas mo ng program, magtatanong na tayo ng ganyan, and then you can answer yes. So, pag nag-yes ako dyan, internally, ang gagawin ng system, gagawa po siya ng backup. No? So, and then, pag lumitaw na po yung login screen na yan, ibig sabihin, nakapag-backup na po yung system for the first time of the day. So, ang gagawin po natin yan is, i-check po natin, no? So, i-check natin kung gumawa nga siya ng backup. So, eto po, gumawa po siya ng backup. Yung extension niya is period BAK. So, that means backup file po siya. And then, ano po yung composition ng file natin? So, yung composition po ng file natin is date. So, tulad po nito, 4/21/2017. And then, 21/11/02. That means, yun po yung oras. No? Yun po yung oras. So, 9/11. Ayun po. So, nakikita nyo po, 9/11. So, yun po yung file name natin. So, nilagay po namin yung time kasi posible na gagawa ng multiple copies or multiple backup in a day yung system natin. Depende po sa action na gagawin ninyo. So, ano pong action? Ipapakita ko po sa inyo. Magla-login po ako dito. And then, pag nag-login po ako, pwede kong i-close yan. Kunwari, nag-entries ako and then after that, at the end of the day, i-close ko yung system. So, pag kinlose ko yan, ang system natin, maglo-load siya. No? Ito po yung tinatawag naming automatic backup. So, ano po yung automatic backup na yun? So, kung mapapansin po ninyo, wala pong question yung system. No? Wala po siyang question na gusto mo bang mag-backup or hindi. Wala na po siyang question. Automatic, kapag nag-input ka or nag-entries ka or nag-close ka ng system, at the end of the day, magba-backup po siya ng kusa. Paano ko pong mapuprove yun or makikita? So, kung papapansin po ninyo, naging dalawa na po yung backup file natin. So, ito po yung dalawang file natin. So, ito yung nauna, and then after that, nung nag-close ako, ito na po yung na-create ng system. So, bakit po natin ginawa yan? So, simple reason na minsan, kapag nagmamadali po tayo na umuwi or something, siguro dahil busy or pagod, nakalimutan na natin mag-backup, yung system na po yung magba-backup para sa inyo. So, yung reason po ng ganun is, I'm sure, someone, no, sa mga kasamahan po natin,
naka-encounter na po sila na ngayong araw nagamit niya, for example, or kahapon nagamit pa niya ng hanggang gabi. And then, nag-open sila ng store, ayaw nang umandar ng computer or ayaw nang umandar ng system. Just because of the corruption. So, maraming reason po para mangyari po yon. So, ang ginagawa po natin, automatic backup po yung system natin without question kapag nag-close po tayo dun sa program po natin na ads. Ngayon po, yung another way to backup is manual. No? Manual po yung backup natin. So, pwede pa rin po. Tulad po ng ginagawa natin doon sa DOS dati. So, punta lang po tayo dun sa file maintenance and then database backup. After that, may mga defaults po tayo, no? So, default po yung lahat ng parameters na yan. And then, saan tayo magba-backup, anong drive, and then, ito po yung folder. So, DB backup. So, may reminder ulit po tayo dito na you must create this folder inside your own backup drive. So, kung ano man yung backup drive ko, kailangan may DB backup. But, kung USB po yan, let's say itong drive U, sa drive U, wala akong DB backup. So, automatic na pong gagawin ng system yan. So, pipiliin ko yung drive U and then click ko yung backup. Then, sabi niya, backup completed. Kasi, kapag wala siyang DB backup, mag-error po siya.